Imbis na matapos na ay tila mas lalo pang tumitindi ang bakbakan ng Russia at Ukraine sa kabila ng pagsisikap ng iba't ibang leader ng mundo kasama na si Pangulong Donald Trump na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Sa katunayan ay pinasabog ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking Russian Air Force bases sa bansa na ikinasira ng maraming eroplano nito at binomba ang mahalagang weapons manufacturing facility sa loob ng Russia. Bukod pa sa tagumpay na pagpaslang ng Ukraine sa isang prominenteng Russian general. Bilang sagot ay isinagawa naman ng Russia ang pinakamalaking aerial attacks na ginamitan ng daan-daang drones at missiles na walang magawa ang Ukraine kundi panoorin itong bumagsak sa kanilang mga syudad. Wala na bang pag-asa pang matatapos ang gera na ito? At sino na ba ang nakakalamang pagkalipas ng mahigit 3 taong gera? Yan at iba pang update sa Russia-Ukraine War ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes! Bandang alas 5 ng hapon, July 5, mahigit 100 unmanned drones ang umalis mula sa Ukraine. Ang target, ang Borisovleksk Air Base na matatagpuan sa Voronezh region ng Russia. Tahanan ng Russian Air Force kung saan nakaparada ang karamihan ng Su-34, Su-35 at Su-30 SM pawang makabagong fighter jets ng Russia. Mahigit 1 oras din ang biyahe ng mga Ukrainian drone mula sa isang lokasyon malapit sa border ng dalawang bansa ayon pa sa ulat ng Ukrainian Air Force. At bagamat na intercept ang ibang drones ng Russian Air Defense System, mahigit kalahati ang mga ito ang nakarating sa naturang airport at tumama sa Russian Air Base kung saan tinamaan nila ang imbakan ng glide bombs, mga training aircraft at hindi mabilang na fighter jets. Bagamat hirap umano ang pamunuan ng Ukrainian Air Force na makumpirma ang eksaktong bilang ng mga nasirang sasakyang panghimpapawid. Yan ay dahil walang komento ang Russian military ukol sa naturang pag-atake bukod lamang sa mga residente na nagpakita ng videos sa mga pagsabog sa naturang paliparan. Matatanda ang nasa mahigit 40 eroplano rin ng Russia ang nasa pool ng Ukraine noong 1 buwan sa ilang mahalagang paliparan sa loob ng bansa gamit ang daan-daang drones na nakatago sa mga cargo truck na naipuslit nila sa loob ng Russia. Patunay lamang umano ito sa kakayahan ng Ukraine na umatake sa kalaliman ng Russia gamit ang mga teknolohiyang gawa nila sa kabila ng pagkonti ng suporta ng ibang bansa lalo na mula sa US. Bukod sa tagumpay na pag-target sa airport ng Russia, ay isa ring kilalang Russian general ang tagumpay nilang napaslang sa isang encounter sa Kursk region. Nagawa ito ng Ukrainian Army sa sorpresa nilang pag-atake sa isang army camp sa naturang border region ng Russia at Ukraine. Kumpirmado ng Russian Ministry of Defense na nasawi si Guards Major General Mikhail Gudkov, Deputy Commander-in-Chief ng Russian Navy sa isang sagupaan sa rehiyon ng Kursk malapit sa border ng Ukraine. Si Gudkov ay isa sa mga pinakamataas na opisyal militar ng Russia na napatay mula nang simula ni Pangulong Vladimir Putin ang malawakang opensiba sa Ukraine noong February 2022. Sa kanyang pahayag, kinilala ni Primorsky Krai Governor Oleg Kuzhemyako ang kontribusyon ni Gudkov sa labanan. Binansagan siyang isang matatag at matapang na mandirigma na namatay habang tinutupad ang kanyang tungkulin kasama ang kanyang mga kasamahan sa hukbo. Hindi nagbigay ng karagdagang detalye ang gobernador sa eksaktong kalagayan ng pagkamatay ng general. Ngunit kinumpirma ng Ministry of Defense ng Russia nitong Huwebes na siya ay nasawi sa aktwal na labanan. Noong Marso 2025, itinalaga ni Pangulong Putin si Gudkov bilang Deputy Chief ng Russian Navy na may saklaw sa coastal at ground forces. Sa kanyang talumpati sa pagtatalaga, ilang beses pang pinuri ni Putin ang liderato at katapatan ng general. Bago ang kanyang promosyon, pinamunuan ni Gudkov ang kilalang 155th Naval Infantry Brigade na sangkot sa matitinding labanan sa Ukraine, partikular na sa mga lungsod ng Bucha, Irpin at Gostomel sa mga unang buwan ng digmaan. Ayon sa Armed Forces ng Ukraine, kabilang si Gudkov at ang kanyang unit sa mga inakusahang responsable sa mga war crime gaya ng pamamaslang ng mga sibilyan sa naturang lugar. Dagdag pa rito, iniulat ng State Border Guard Service of Ukraine na ang 155th Brigade na kanyang pinamunuan ay may kinalaman din umano sa pagpapatupad ng extrajudicial killings sa mga nahuling sundalong Ukrainian kaya matagal na nilang target ang general na kanilang napuruhan itong linggo lamang.
Mariing itinanggi ng Russia ang mga aligasyong ito laban sa general sa kabila ng malawakang dokumentasyon ng mga ebidensya mula sa international at local observers na nagpapakita ng malawakang pag-abuso sa karapatang pantao at batas ng digmaan ng mga Russian troop na pinamunuan ng general. Ang pagkamatay ni Gudkov ay tinuturing na isa na namang dagok sa struktura ng pamumuno militar ng Russia, lalo't patuloy ang pag-atake ng Ukraine sa mga border region nitong mga nakaraang buwan na ikinasawi ng marami nilang sundalo. Ayon sa datos ay umaabot na sa 317 high-ranking Russian military officers ang napaslang ng Ukraine simula noong 2002. Kasama na dito ang 20 general, 42 koronel at mga major at lieutenant sa Russian Army. Bagamat ang iba sa kanila ay hindi sa aktual na labanan napaslang, kundi sa mga assassination attack ng Ukraine sa loob ng Russia. Sa kabilang banda, 3 katao ang kumpirmadong nasawi habang 45 ang sugatan sa isang drone strike ng Ukraine sa isang military factory sa lungsod ng Izhevsk ayon sa mga otoridad ng Russia. Ang nasabing lungsod ay matatagpuan sa rehiyon ng Udmurtia, mahigit 1,000 kilometers mula sa border ng Ukraine. Target umano ng Ukrainian attack ang Kupol Electromechanical Plant, isang kilalang pabrika na gumagawa ng mga air-to-surface missile system at radar stations. Ayon pa sa ulat, gumagawa rin ang naturang planta ng OSA Air Defense System na mahalaga sa depensa ng Russia laban sa Ukrainian strikes at gumagawa rin ang mga factory dito ng mga drone. Kinumpirma ng isang opisyal ng Ukraine sa BBC na ang pag-atake ay isinigawa gamit ang 3 long-range drones na pinatakbo ng Security Service ng Ukraine o SBU at ito'y pinakawalan mula sa layong humigit kumulang 1,300 kilometers mula sa loob ng Ukraine. Bawat matagumpay na operasyon ay nagpapahina sa kakayahang militar ng kalaban, nakakagambala sa kanilang production chains at nagpapatunay na kahit sa pinakaloob na teritoryo ng Russia ay wala silang ligtas na lugar, ayon pa sa isang opisyal ng Ukraine. Isang video na kumalat sa social media at na-verify ng BBC ang nagpapakita ng pagsabog sa bubong ng isang gusali kasama ang makakapal na usok na umaakyat sa ere sa buong pabrika. Ito na ang ikalawang beses na tinarget ng Ukrainian drones ang nasabing pabrika mula pa noong November ng nakaraang taon, bagamat walang naiulat na nasawi sa unang pag-atake ng Ukraine. Dahil sa mga tagumpay na ito ng Ukraine ay mas lalong nanggagalaiti si President Putin at gumamit rin ng sarili nilang lakas upang makaganti. Bilang bahagi ng kanilang counter-offensive, inilungsad ng Russia ang record na 477 drones at sunod-sunod na 60 missile attacks sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, kabilang na ang kabisera nito na Kyiv at lungsod ng Lviv sa kanlurang bahagi. Umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa lungsod ng Kyiv sa loob ng mahigit 7 oras mula gabi hanggang madaling araw ng June 4 matapos ilungsad ng Russia ang isa sa pinakamapaminsalang missile at drone attacks sa kasaysayan ng Russia-Ukraine War. Ayon sa ulat ng Kyiv City Military Administration, hindi bababa sa 1 katao ang nasawi at 23 ang nasabugan, kabilang na ang 14 na naospital dahil sa serye ng pag-atake. Mabuti na lamang at maagang nakalikas ang ilang sibilyan dahil sa pagtunog ng alarma bago pa makarating ang mga drone, kaya marami ang nakaligtas. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, daan-daang drones at missiles ang pinakawalan ng Russia sa loob lamang ng 7 oras. Ang pinakamataas na bilang na pag-atake mula nang magsimula ang digmaan, dakong 8:00 ng gabi na magsimula ang unang serye ng pagsabog na tumagal hanggang madaling araw ng June 4. Tumama ang mga missile sa mga residential building, mga pribadong gusali, paaralan, medical facility at riles ng tren, at iba pang infrastrukturang sibilyan sa iba't ibang distrito ng Kyiv. Maraming sunog ang sumiklab na nagdulot na makakapal na usok sa himpapawid, dahilan para magbabala ang mga otoridad na gumamit ng face mask ang mga sibilyan upang maiwasang makalanghap ng nakamamatay na usok. Ayon sa Ukrainian Air Force, isang ballistic missile ang pinakawala ng Russia dakong 12:30 ng madaling araw na talaga namang sumapol sa syudad. Sinundan pa ng karagdagang mga missile bandang 2:30 ng madaling araw. Bukod pa dito ay daan-daang Shahid kamikaze drones ang ginamit, karamihan ay pinabagsak ng air defenses, ngunit hindi lahat ay naharang. Sa katunayan ay isang piloto
ng Ukrainian Air Force ang nasawi sa kahaharang sa mga drone na paparating. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang F-16 fighter plane ay siyang pagtatapos rin ng buhay ng naturang piloto. Ito na ang pangatlong F-16 ng Ukraine na bumagsak dahil sa misyon nitong salubungin at pasabugin sa itaas ang mga drone at missiles na pinapakawala ng Russia. Patunay lamang umano ito sa kakulangan ng Ukraine ng air defense system na maaring humarang sa mga pananarget ng Russia. At dahil marami ng tinamaang mga civilian structure at facilities, ay patuloy ang pagkukundina ng Ukraine at ng iba't ibang international organization sa ginagawang walang habas na atake ng Russia na naapektuhan ng mga sibilyan. Bilang pagkilala, iginawad ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Hero of Ukraine Award kay Lieutenant Colonel Maxim Ustimenko, ang naturang F-16 pilot na nasawi habang tinatangka niyang hadlangan ang nasabing aerial attack. Ayon sa mga ulat ng mga mamamahayag ng Kyiv Independent, na puno na makapal na usok ang himpapawid ng lungsod kahit sa mga lugar na malayo sa mismong pinangyarihan ng mga pagsabog. Kinumpirma ng mga lokal na opisyal na ito ay isa sa pinakamalawak at pinakamalupit na opensiba ng Russia mula nang magsimula ang ganap na digmaan noong 2022. Ngunit ang magandang balita para sa Ukraine ay tila umaayos na rin ang relasyon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump. Sa katunayan ay nakapag-usap ng muli ang dalawa sa telepono at pinag-usapan ang pagpapalakas ng Ukraine ng air defense system nito sa tulong ng US. Maaalalang nagkaroon ng lamat sa relasyon ng dalawa matapos ang insidente sa White House kung saan nangyari ang kaunting bangayan sa kanilang dalawa ni President Trump. Subalit sa pagkakataong ito ay nagpahayag umano si Trump ng kahandaan ng US na tumulong sa Ukraine kung saan ikinatuwa ito ni President Zelensky. Subalit sa kabila nito ay inanunsyo ng US ang pansamantalang pagkaantala ng pagpapadala nila ng mga Patriot missiles at iba pang kagamitang militar sa Ukraine. Ayon sa Washington, kinakailangan muna nilang dagdagan ang sariling stockpile ng Amerika sa mga kampo nito sa Middle East at mga puwersa nila na nakakalat sa buong mundo ng mga Patriot missile. Dahil dito, habang patuloy ang pananalasa ng Russia at ang kakulangan sa air defense ng Ukraine, muling nananawagan ng mga opisyal ng Kyiv sa international community na dagdagan ang suporta upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng mga lungsod nila at maprotektahan ang mga sibilyan. Kung wala umanong tulong na darating ay anumang oras na maisipan ng Russia na bombahin ang kanilang mga syudad ay wala silang magagawa. Habang patuloy ang tensyon at kawalan ng malinaw na direksyon sa mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, lalong lumalalim ang pangamba ng mas malawak na digmaan sa Europa. Sa katunayan ay masusi na ang paghahanda ng mga kapitbahay na bansa ng Russia tulad ng Poland at Finland sa takot na baka matulad sila sa Ukraine. Maging ang NATO rin ay patuloy ang joint exercises ng kanilang mga puwersa bilang paghahanda sa anumang banta ng Russia. Sa tanong kung sino ang nananalo sa gera ng Russia at Ukraine, ito umano ay isang tanong na may mahirap na kasagutan ayon sa mga eksperto. Kung base sa lupaing nasakop ay lamang ang Russia dahil tinatayang nasa 20% na ng mga lupain ng Ukraine ang kanilang nasakop. Bagamat malayo ito sa paniniwala noon ni President Putin na agad nilang masasakop ang buong Ukraine. Subalit pagdating sa mga sundalong napatay ay tinatayang nasa 60,000 hanggang 100,000 na ang mga Russian soldier na nasawi sa digmaan. Bagamat marami ang naniniwala na mas marami pa ito dahil sa hindi pagbibigay ng Russia ng tamang datos. Bukod pa sa mas mahigit 400,000 na sundalong Russia ng sugatan. Samantalang nasa 31,000 na rin ang sundalo ng Ukraine ang nasawi kasama ang tinatayang 13,300 na civilian deaths. At patuloy pa rin itong dadami sa paglipas ng mga taon dahil wala pang senyales na humuhupa na ang gera. Bilang sagot sa pag-abante ng Ukraine sa ilang rehiyon at pagkabawi nito sa ilang Russian-controlled areas, ay muling pinalalakas ng Russia ang bilang ng kanilang mga kasundaluhan sa loob ng Ukraine. Ayon sa ulat na nakalap ng CNN, aabot sa 110,000 Russian troops ang pinadala ng Russia sa paligid ng lungsod ng Pokrovsk sa silangang Ukraine. Ayon sa pinuno sa natahang lakas ng Ukraine na si General Oleksandr Syrskyi nitong Biyernes, ang konsentrasyon ng mga sundalong ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Russia upang sakupin ang mga strategic area na bahagi ng Ukraine. Ayon kay Syrskyi, ang lugar sa paligid ng Pokrovsk ang tinutukoy na pinakamarahas na labanan. Sa kahabaan ng mahigit 1,200 kilometers na frontline na sumasaklaw sa silangang bahagi ng bansa. Sa kabila ng halos isang taong tuloy-tuloy na opensiba ng Russia, hindi pa rin naman ito tuluyang nasakop ang lungsod, dagdag pa ng general. Pero bakit ba mahalagang tuluyang masakop ng Russia ang naturang lungsod?
Bagamat hindi kabilang sa mga major city ng Ukraine, mahalaga ang Pokrovsk dahil ito ay nasa mahalagang daanan ng supply, kabilang na ang mga kalsada at riles ng tren na nag-uugnay sa Russia papunta sa mga mahalagang lugar na kontrolado ng Russia sa loob ng Ukraine. Bago ang digmaan, tinatayang may 60,000 katao ang naninirahan sa Pokrovsk. Ngunit dahil sa patuloy na banta at karahasan mula nung sumiklab ang malawakang pananakop ng Russia noong February 2022, karamihan sa mga residente ay lumikas na. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War o ISW, isang masugid na observer sa gera ng dalawang bansa, napilitan ang Russia na baguhin ang kanilang strategiya sa pagsakop sa mga lugar sa Ukraine dahil sa mabisang depensa na paggamit ng mga drone ng Ukrainian forces at epektibong koordinasyon ng kanilang mga ground at aerial unit. Umatras ang Russia sa plano nitong direktang atakihin ang iba't ibang lungsod. Dagdag pa rito, nahihirapan ang Russia na magdagdag ng puwersa sa mga lugar na ito dahil sa biglaang pagsalakay ng tropang Ukrainian. Halos 63,000 Russian troops at tinatayang 7,000 North Korean fighters ang inatras mula sa Donetsk region upang harapin ang bagong banta. Ito ang dahilan umano kaya nagdagdag ang Russia ng mahigit 100,000 pang mga sundalo. Layunin ni Russian President Vladimir Putin na ganap ng sakupin ang buong rehiyon ng Donetsk at Luhansk na bahagyang nasa kontrol na ng kanilang mga puwersa. Ngunit mariing tinutulan ito ng Kiev at ng mga Western ally nito na inaakusahan si Putin na sinasadyang pinahaba lang ang digmaan upang makakakuha pa ng mas maraming teritoryo bago pumasok sa anumang kasunduan para sa kapayapaan. Upang ang mga teritoryong ito ay isasama nila sa peace deal at tuluyan na nilang maaangkin. Tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung kailan magtatapos ang gerang ito. At sana ang panahon na yan ay malapit na dahil marami ng buhay ng mga sundalo, mga sibilyan ng dalawang panig ang nasasayang at ang epekto nito ay ilang taon ring mararamdaman ng mga sibilyan ng kapwa Russia at Ukraine. Dalawang bansang dating magkasangga, ngunit ngayon ay naging mortal na magkalaban. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.